Kabi-kabila ang handaan ngayong holiday season, kaya naman pinaalalahanan ng publiko na maging maingat sa mga kinakain at iniinom sa mga pagtitipon. Makakasama natin sa ating serbisyo ngayon ang gastroenterologist na si Dr. Cherry Dado Galupang. Maaari kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong tanong o komento sa aming Facebook Live. Ayan, magandang hapon po, Dr. Cherry, and Merry Christmas! Merry Christmas, Mai, and good afternoon, and thanks for having me here. I'm glad you're with us today kasi, nako, it's the season, sabi nila, for eating or overeating, ano? So, ang alam kong sinasabi ng mga doktor, everything in moderation. Yes. So, let's talk about portions. Okay, ano po ang tamang kombinasyon at yung portion ng mga pagkain natin ngayong holiday season? All right, so when we talk about normal eating, that's what you have been eating since yung normal na kain po natin. So pag sinabi po natin overeating, that means you're eating or taking in the calories more than what you are expending through physical exertion or through what we excrete, no? So dapat tama lang talaga yung kakainin natin, yung usual na kain natin kasi iba-iba naman po yan kada tao. So kung ano yung nakasanayan natin, yun po lang ang dapat kainin. So small, frequent feeding sa ibang taong madalas nagkakaroon ng tinatawag nating dyspepsia. So dapat po everything in moderation. Talking about dyspepsia, Doc, ano ba yung nagkukos ng dyspepsia at ano ba yung mga karaniwang dapat iniiwasan? Okay, so ang dyspepsia kasi merong tinatawag tayo na organic dyspepsia, meaning merong talagang sugat, may lesions, may ulcer, or pwede ring may cancer. So yun yung mga tawag natin organic. Meron naman tinatawag na non-organic or functional dyspepsia. Ito yung wala naman talagang sugat, walang bukol, walang mga gasgas. Pero ang problema, yung pagkilos ng GI tract natin, yung gastrointestinal tract from the esophagus, the stomach, and the small and the large intestines. So pagka meron tayong functional dyspepsia, meron tayong specific criteria for that. But before we say na functional dyspepsia, dapat malaman natin na walang organic cause. So depende sa pasyente, depende sa edad, o kung may mga tinatawag tayong alarm symptoms, kung kailangang examinin muna, imbestigahan bago nating masabing functional dyspepsia at pwede nang gamutin as functional dyspepsia or organic pala. Kasi kung organic dyspepsia, iba ang gamutan, iba ang approach natin dyan. Okay, let's talk about ngayong season kasi madalas nga no, nag-overeat tayo. Yun ba yung one of the causes of dyspepsia? Tsaka ano yung mga pagkain na nagkukos nun? Okay, so kung functional dyspepsia, talagang dapat yung tama lang, no? So kung hindi ka sanay ng umiinom ng coffee, so medyo iwas. Kung hindi ka sanay ng uminom ng alak talaga, iwas din. At kung uminom ka naman talaga ng alak, in moderation rin lang. Kasi may mga nangyayari sa loob ng GI tract natin pag sobra talaga yung kinakain natin, more than our usual. So na-overwork, kumbaga, Yes, na-overwork ang na-overwork. ating GI tract. Yes, na-overwork, na-overwhelmed. Sa sobrang nagdi-distend yung stomach natin, as well as the small intestine. Okay. So aside from dyspepsia, karaniwan din this season yung food poisoning. Yes. Ano po? So ano po ang first aid para sa food poisoning? So sa food poisoning naman, so dapat syempre mas maganda maiiwasan siya. So we make sure na talagang malinis at kasi sa sobrang dami ng pagkain sa table, minsan naiiwan siya maghapon from morning, lunch, evening, nandun lang, lalo na yung may mga dairy products, yung may mga cream, mga cheese. So dapat talagang i-refrigerate to and then reheat na lang kung kakain na. And then kung sakaling kamalas-malasan talagang nagka-food poisoning, the first thing that you should do is to make sure na well-hydrated ka. So when you say food poisoning kasi, diarrhea yan or vomiting. So we have to make sure na hindi ka matutuyuan. So you take yung tinatawag nating oral rehydration salt.
Yun kasi yung complete ang electrolytes, sugar, sodium and potassium. Now, kung talagang hindi kaya, dahil sobrang dami ng pagdumi at vomiting, meaning kahit anong inom mo ng hydration solution, nilalabas mo din, kailangan maswero na. Okay. Marami pa tayong pag-uusapan kasama ang gastroenterologist na si Dr. Cherry Dado Galupang. Dito lang po sa Newsroom ngayon sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin ang gastroenterologist na si Dr. Cherry Dado Galupang, kaugnay ng pangangalaga sa ating kalusugan ngayong holiday season. Okay, Doc Cherry, pag-usapan natin yung pag-inom ng alak, ano? Kasi ang sabi ng mga doktor, everything in moderation. Pero let's define what is in moderation. Ano po ba yung safe amount sa beer, sa wine, sa gin, whiskey, lahat na? Okay. Sa aming mga doktor, especially sa mga gastroenterologists, may tinatawag tayong threshold, no, for drinking. So in a day, dapat sa male, 40 to 80 grams per day. So sa female, mas mababa ang threshold. So that's just 20 to 40 grams per day. Ang basis po natin dyan is one beer, no? So dapat po, actually, it's not just the distension of the stomach that is we are concerned of. It's more of the chronic effect, yung magiging epekto sa liver, no? Sa liver kasi ang sumasala lahat ng iniinom natin. So, ang isang bote ng beer is 12 grams. So, sa isang male individual, so kung 40 to 80, dapat mas mababa sa mga tatlo. 3 bottles lang. Tatlo. 3 bottles is males. already 36. Okay. Now, if you do more than that in a day, times 10 years, of course, there are other factors that come into play, like yung genetics. And the age also. And the age, of course, and how long you have been doing it, and when you start doing it. So, ang effect po talaga is, una, namamaga muna yung mga liver cells. So, pag namaga yung liver cells, the normal response of the body is to repair. Ang repair is simply, in layman's term, is just peklat. So, pagka panayang damage, panayang maga ng liver cells at panayang peklat, so, nagkakaroon ng buong liver na peklat na siya. So, that's what we call fibrosis or cirrhosis of the liver. Marami pong mga mahirap na sakit po yun. Wala na pong kagamutan yun except liver transplant. And napakarami pong komplikasyon at pwedeng mangyari sa isang pasyenteng may cirrhosis. Okay, aside from dun sa mga may liver disease na, sino pa po ba yung mga bawal sa alcohol? Alright, even if you do not have a liver disease, meron tayong tinatawag na acute alcohol intoxication. So, ganun pa rin, depende ulit sa genetic makeup mo at saka kung babae o lalaki. Meron tayong tinatawag na acute intoxication or acute alcoholic hepatitis. Hindi naman to yung cirrhosis na mahaba ang sakit, pero yung acute hepatitis, alcohol-induced, mahirap din na sakit kasi nadadamage halos lahat ng liver cells. And it's really not an easy disease, no? Also, yung may mga ikamatay. sakit na sa tiyan, Doc. Mga bawal din. Yung may mga gastritis, yung may mga ulcer. Bawal din po ba? O pwedeng konti? Konti, pwede rin. Mahirap naman sabihin talagang bawal, lalo na sa panahon nito. Pero ikaw mismo ang makakaalam ng threshold mo. Kung sa tingin mo tama na, okay, you really need to slow down. Okay, kapag nasobrahan naman ng inom, ano po yung remedyo? Pag nasobrahan ng inom, well, you just have to take lots of fluids and then maraming mga gamot na sinasabing makakatulong. So some people would do it, take it before taking a lot of alcohol. But hindi naman po talaga yun makakatulong. So mga vitamins lang po ito sa liver, pero ang effect po naman talaga ng alcohol is mare-reverse eventually. But again, it really depends on the general condition or katawan ng tao.
Okay, now the New Year countdown begins. Ang mga paalala niyo po sa publiko before the New Year revelry begins. Okay, so we are talking about overeating. So katulad ng nabanggit namin ni Mai sa discussion namin, so yung tama lang ho ang kakainin natin at iinumin, no? Kung pwedeng, kayo mismo ang makakaalam kung ano ang usual na kaya nyong kainin at inumin. Bear in mind na maraming mga pwedeng maging result, yung lalong-lalo na yung pag-inom ng sobrang alak. Sa overeating naman, yun din, make sure na malinis yung nakakain. And then, tama lang dapat, paunti-unti na frequent na lang. Anyway, you have the entire weekend for the holiday, no? New Year and New Year's Eve. Pwedeng dahan-dahan at pakonti-konti. Okay, Doc, very quickly, saan po kayo pwede makontak? My clinic is actually in UST Hospital in Sampaloc, no? Espanya, Manila. Okay, andyan po sa screens ang details ng UST Hospital. Maraming salamat po, gastroenterologist na si Dr. Cherry Dado Dalupa. Salamat. Thank you so much, CNN Philippines, for this opportunity. And thank you so much, Mai. Okay, thanks, Doc.